3 buwan. Iyon lang ang sinabi ng doktor, pero ang dalawang salitang iyon ay parang isang martilyong bumasag sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan ni Rodrigo. 3 buwan, Mr. Rodrigo. I'm sorry. Napatingin si Rodrigo sa makintab na lamesa sa kanyang harapan. Nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili, isang lalaking nasa tuktok ng kanyang mundo. Suot ang isang mamahaling suit, ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang lalaking kayang bilhin ang lahat, pero sa sandaling iyon, ang refleksyon niya ay mukhang isang dayuhan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga kamay habang nakakuyom ito sa ibabaw ng resulta ng mga laboratory test. Ang papel ay malamig, pero ang mga salitang nakasulat doon ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang kaluluwa. Camila, kanyang munting prinsesa, ang nag-iisang liwanag sa malamig at malawak niyang mansyon. Hindi ito pwede. Tumayo siya at hinarap ang 3 doktor na para bang mga hukom na nagbigay ng hatol ng kamatayan. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Sabihin niyo lang kung magkano. Dadalhin ko siya sa kahit saang bansa, kahit sinong espesyalista. Isang buntong hininga lang ang sagot sa kanya. Isang buntong hiningang puno ng awa. At kinamumuhian niya iyon. Hindi niya kailangan ng awa. Kailangan niya ng solusyon. Sir, sabi ng pinakamatandang doktor, ginawa na po namin ang lahat. Ang kondisyon niya, napakabihira. Ang mga salita ay parang hangin lang na dumaan sa kanyang tainga. Wala siyang narinig kundi ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang orasan na nagbibilang pababa. 3 buwan. 90 araw. Umalis siya sa ospital nang walang paalam. Ang biyahe pauwi ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Ang bawat billboard na may mukha niya ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Pagpasok niya sa kanyang mansyon, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na ito, na puno ng mga mamahaling obra at muebles, ay hindi isang tahanan. Isa itong mausoleo ng yaman, isang malamig na testamento sa lahat ng bagay na kaya niyang bilhin, maliban sa bagay na pinakamahalaga. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Camila. Doon, sa gitna ng malambot na kama, natutulog ang kanyang anghel. Ang mahaba nitong buhok ay nakakalat sa unan. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Payapa. Walang kamalay-malay sa hatol na ipinataw sa kanya. Napaluhod si Rodrigo sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Parang kahapon lang. Parang kahapon lang ganito rin ang eksena. Isang babaeng mahal niya, nakahiga sa kama, unti-unting binabawian ng buhay. Si Elena, ang kanyang yumaong asawa. Ginamit din niya ang lahat ng pera niya noon. Pero wala pa ring nangyari. At ngayon, inuulit ng tadhana ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ang pagkakaiba lang, noon, abala siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Ngayon, ang imperyong yon ay wala ng halaga. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga koneksyon sa buong mundo. I need a miracle. Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay basag na. I don't care about the cost. Humanap kayo ng paraan. Pero ang tanging sagot na nakuha niya ay katahimikan at mga pangakong walang laman. Sa sobrang galit at pagkabigo, ibinato niya ang cellphone sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Napasandal siya sa pader. Napahilamos sa kanyang mukha. At doon, sa dilim ng kanyang mansyon, humagulgol ang isang hari na nawalan ng kaharian. Hindi niya namalayan ang tahimik na pagdating ni Claudia
ang kanilang matagal ng kasambahay. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang nitong humupa ang kanyang pag-iyak. Nang sa wakas ay tumingala siya, nakita niya ang takot at awa sa mga mata ni Claudia. Pero may iba pa siyang nakita. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-aalinlangan. Ano? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay paos. Nag-aalangang lumapit si Claudia. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang uniforme. Sir, nagsimula ito. Ang boses ay halos pabulong. Papasensya na po sa panghihimasok. Itinuwid ni Rodrigo ang kanyang pagkakatayo. Ang kalungkutan sa kanyang muka ay agad na palitan ng pamilyar na awtoridad. Kung wala kang sasabihing matino, Claudia, umalis ka na. Sir, pagpapatuloy nito, at sa pagkakataong ito, may kaunting tatag sa nanginginig nitong boses. May kilala po ako. Isang doktor sa bundok na baka may magawa pa siya. Isang mahinang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Rodrigo. Isang doktor? O isang albularyo? Huwag mo akong bigyan ng mga kwentong kutsero, Claudia. Ang pinakamagagaling na espesyalista sa mundo ang tiningnan si Camila. Hindi po siya albularyo, sir. Giit ni Claudia, ang mga matay nakikiusap. Totoong doktor po siya. Pero iba ang paraan niya ng panggagamot. Natawa si Rodrigo, isang tawang walang kagalakan. Iba? Anong klaseng iba? Nagdarasal sa mga anito? Gumagamit ng dahon-dahon? Claudia, wala tayong oras para sa kalokohan. Sir, pinagaling niya ang kuya ko, sabi ni Claudia. Ang mga salita'y mabilis na lumabas na, para bang kung hindi niya sasabihin ngayon ay hindi na niya masasabi pa. Tandaan niyo po, ilang taon na ang nakalipas. Nahulog po siya sa construction site. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya makakalakad. Pero ngayon, sir, nakakatakbo na siya. Nakakapagtrabaho na ulit sa bukid. Natigilan si Rodrigo. Naaalala niya ang insidenteng iyon. Isang maliit na bagay lang sa kanyang malawak na kumpanya. Isang aksidenteng agad niyang pinabayaran para hindi na lumaki pa. Ang doktor na ito, pagpapatuloy ni Claudia, hindi po siya tumanggap ng bayad. Ang sabi niya, ang kalikasan daw ang nagpagaling sa kuya ko, taga-bantay lang daw siya. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang insulto sa lohika at siyensya. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkadurog, isang maliit na binhinang tanong ang umusbong. Paano kung? Biglang tumunog ang intercom sa pasilyo. Bumasag ito sa tensyonadong katahimikan. Sir Rodrigo, sabi ng boses ng isa pang katulong. Nandito po si Sir Victor. Napakunot ang noo ni Rodrigo. Si Victor, ang kapatid ni Elena. Anong ginagawa nito dito sa ganitong oras ng gabi? Papasukin mo, utos niya, at muli siyang tumingin kay Claudia na may malamig na tingin. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pumasok si Victor sa sala na may dalang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Kuya, sabi nito, ang boses ay malambing, ngunit may matalas na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Kumusta si Camila? Natutulog siya, sagot ni Rodrigo, maikli at walang emosyon. I can't imagine what you're going through. Sabi ni Victor, umupo sa isang silyang hindi inaalok sa kanya. May board meeting tayo bukas. Kung gusto mo, I can handle it for you. You need to rest. Nakita ni Rodrigo ang totoong layunin sa likod ng mga salita ni Victor. Ang pag-aalok ay hindi tulong, kundi isang pagsubok. Isang paraan para makita kung gaano na siya kahina, kung gaano na siya kadaling agawan ng pwesto. Kaya kong hawakan ang trabaho ko, mariing sabi ni Rodrigo. Of course, mabilis na sagot ni Victor. Itinaas ang dalawang kamay. Nandito lang ako para sumuporta. Pamilya tayo, di ba? Ang salitang pamilya ay parang lason sa pandinig ni Rodrigo.
Gabi na, Victor. Umuwi ka na, sabi ni Rodrigo. Hindi man lang sinusubukang itago ang pagkainis sa kanyang boses. Sandaling natigilan si Victor. Halatang nabigla sa direktang pagtataboy. Pero mabilis din itong ngumiti. Sige kuya, magpahinga ka na. And please, my sincerest prayers for Camila. Nang makaalis si Victor, naiwan si Rodrigo sa gitna ng malawak na sala. Ang mga salita ni Claudia ay umaalingaw-ngaw sa isang panig ng kanyang isip at ang mapanlinlang na mga mata ni Victor sa kabila. Ang mundo niya, ang mundo ng luhika, ng pera at ng kapangyarihan ay nabigo siyang bigyan ng lunas. Ang mundong kinakatawan ni Victor ay naghihintay lang sa kanyang pagbagsak. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Naglakad siya pabalik sa pasilyo, patungo sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang malaking litrato. Si Camila nakangiti. Ang mga matay nagniningning na parang mga bituin. Kinuha niya iyon at tinitigan ng matagal. Ang ngiting iyon. Gagawin niya ang lahat para makita ulit ang nangiting iyon. Kahit na ang ibig sabihin noon ay ang pagkapit sa isang bagay na hindi ka panipaniwala. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kwarto ng mga katulong. Si Claudia ang sumagot. Ang boses ay puno pa rin ng kaba. Claudia, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay desidido at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sir, ihanda mo ang mga gamit ni Camila. Aalis tayo bukas ng madaling araw. Walang dapat makaalam nito. Ang kadiliman bago mag-umaga ay may ibang uri ng katahimikan. Para itong isang kumot na bumabalot sa lahat, nagtatago ng mga lihim. At sa ilalim ng kumot na yon, si Rodrigo ay gumalaw na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Walang ilaw na binuksan, tanging ang liwanag lang mula sa buwan na tumatagos sa malalaking bintana ang nagsilbing gabay nila. Dala-dala niya ang natutulog na si Camila. Ang katawan nito'y magaan at marupok sa kanyang mga bisig. Sa likod niya, dala ni Claudia ang 2 bag na naglalaman ng mga damit at gamot. Bawat hakbang sa malawak na hagdanan ay isang panganib. Bawat kaluskos ng sahig ay parang isang sigaw. Sa isip ni Rodrigo, tila naririnig niya ang mga bulong ng paghuhusga mula sa mga larawan ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa pader. Mga larawang sumisigaw ng kabaliwan. Isinakay niya si Camila sa likod ng kanyang mamahaling SUV. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang mansyon, isang dambuhalang istruktura ng bakal at salamin, isang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero ngayon, para na lang itong isang kulungan na kailangan niyang takasan. Ang unang oras ng biyahe ay tahimik. Mabilis nilang tinahak ang natutulog na syudad, pero habang papalayo sila, ang makinis na highway ay napalitan ng baku-bakong kalsada at ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno at bukirin. Di nagtagal, ang aspaltado ay naging lupa. Doon nagsimula ang pagsubok. Ang sasakyang sanay sa sibilisasyon ay hirap na hirap sa bawat lubak. Ang malakas na makina nito ay umuungol sa protesta. Dahan-dahan lang po, sir, mahinang sabi ni Claudia mula sa likod. Ginagawa ko na. Asik ni Rodrigo, mariin ang pagkakahawak sa manibela. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mapa, pero wala na itong signal. Damn it! Mariin niyang hinampas ang manibela. Ang kawalan ng signal ay parang pagputol sa kanyang koneksyon sa mundo, sa kanyang kapangyarihan. Dito sa gitna ng kawalan, hindi siya si CEO Rodrigo. Isa lang siyang amang naliligaw. Napansin niyang gumalaw si Camila sa likod. Papa, are we there yet? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Malapit na, anak. Matulog ka muna ulit. Sagot niya. Sinisikap na gawing malumanay ang kanyang boses. Ihininto niya ang sasakyan sa isang tabi para painumin ng tubig si Camila. Pagbaba nila, isang kumpol ng mga dilaw na paru-paro ang lumipad mula sa mga bulaklak sa gilid ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Sa kabila ng kanyang pamumutla,
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Look, Papa, angels," bulong nito. Napatitig si Rodrigo sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kumpanya, ang pera, ang pagkabigo. Ang tanging nakita niya ay ang purong kagalakan sa mga mata ni Camila. Isang kagalakang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang kabaliwang ito. Samantala, sa isang malamig na opisina sa syudad, hindi mapakali si Victor. Kanina pa niya tinatawagan ang cellphone ni Rodrigo, pero hindi niya ito makontak. Tinawagan niya ang sekretarya ni Rodrigo. "Hindi pumasok si Mr. Rodrigo, Sir Rodrigo, sir," sabi ng sekretarya. Hindi rin po siya sumasagot sa tawag. Nag-file po siya ng indefinite leave of absence. "What?" Gulat na tanong ni Victor. "Nang hindi nagpapaalam sa board? Anong dahilan?" "Personal reasons daw po, sir." Binaba ni Victor ang telepono. Isang ngiting mapanlinlang ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang tawagan ng ibang miyembro ng board. "May krisis tayong kailangang pag-usapan," simula niya, "tungkol sa mental state ng ating CEO. Balik sa kabundukan, narating na nila Rodrigo ang dulo ng daan. Isang maliit na ilog ang humarang sa kanila. Sa kabilang pampang, may isang makipot na daan, paakyat sa bundok. Hanggang dito na lang po ang sasakyan, sir," sabi ni Claudia. "Kailangan na po nating maglakad." Napatingin si Rodrigo sa taas ng bundok, tila walang katapusan. Pagkatapos ay tumingin siya sa dala nilang mga gamit. Sa buong buhay niya, hindi siya nagbuhat ng sarili niyang bagahe. Ngayon, kailangan niyang buhatin hindi lang ang mga gamit, kundi pati na rin ang pag-asa ng buhay ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang pinakamalaking bag at isinukbit sa kanyang balikat. Binuhat niyang muli si Camila. "Kaya natin to," sabi niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanino man. Ang paglalakad ay isang parusa. Ang mamahalin niyang sapatos na gawa sa katad ay dumudulas sa maputik na daan. Ang kanyang suit ay basang-basa ng pawis. Ang hangin ay manipis at ang bawat paghinga ay mahirap. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang bigat ni Camila sa kanyang mga braso, nakakahanap siya ng bagong lakas. Pagkatapos ng tila walang katapusang pag-akyat, sa wakas, natanaw nila ito. Isang maliit na kubong gawa sa kahoy, nakatayo sa isang patag na bahagi ng bundok na papaligiran ng mga halamang gamot at mga bulaklak. May usok na lumalabas sa tsimeneya nito. Nakahinga sila ng maluwag. Narating din nila. Pero habang papalapit sila, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas. Payat ang pangangatawan nito pero matigas tingnan. Ang mukha'y kulubot na parang balat ng isang matandang puno. Ang mga mata nito ay matalas. At nang mapako ang tingin nito kay Rodrigo, walang anumang bahid ng pagtanggap dito. Tanging hinala at malamig na pagtatasa. Huminto sila ilang metro mula sa kubo. Ang matanda ay hindi gumalaw. Tinitigan lang nito si Rodrigo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang pagod na itsura. At sa gitna ng katahimikan ng bundok, nagsalita ang matanda. Ang boses ay kasing tigas ng mga batong kinatatayuan nila. "Anong kailangan ng isang tulad mo sa lugar na ito?" Ang tanong ng matanda ay bumaon sa pagkatao ni Rodrigo na parang isang matulis na patalim. "Isang tulad mo." Ramdam niya ang panghuhusga sa bawat salita, pero nilunok niya ang kanyang orgulyo. Inihiga niya si Camila sa isang papag na kawayan sa labas ng kubo at maingat na kinumutan. Pagkatapos ay hinarap niya ang doktor. "Nandito ako para sa anak ko," sabi ni Rodrigo. Sinisikap panatilihing matatag ang kanyang boses. "May sakit siya," sabi ni Claudia. "Kaya mo raw siyang pagalingin." Tinitigan lang siya ni Dr. Mateo. Ang mga mata nito ay hindi nagbabago. "Hindi ako manggagamot ng mga mayayaman.
Malamig na sagot nito. Ang mga sakit ninyo ay komplikado. Kadalasan, ang lunas ay hindi gamot. Handa akong magbayad, mabilis na sabi ni Rodrigo. At ginawa niya ang bagay na alam niyang pinakamabuting gawin. Kinuha niya ang kanyang checkbook at isang pluma. Kahit magkano, isulat mo lang ang presyo mo. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang checkbook. Sa halip, tumingin ito kay Camila na payapang natutulog. Isang kakaibang lungkot ang gumuhit sa mukha nito. Isang emosyong mabilis ding nawala. Ang pera mo, sabi ni Dr. Mateo, ay walang silbi dito. Parang mga tuyong dahon lang yan na tinatangay ng hangin. Nagsalubong ang mga kilay ni Rodrigo. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na namamalimos ng tulong. At ang pakiramdam na yon ay parang lason sa kanyang sistema. Kung hindi pera ano? Tanong niya. Ang pasensya'y unti-unti nang nauubos. Humarap sa kanya ang matanda. Gagamutin ko siya. Pero sa ilalim ng aking mga kondisyon. Ano yon? Una, sabi ni Dr. Mateo, itinaas ang isang daliri. Mananatili ka dito. Ikaw mismo. Natigilan si Rodrigo. May kumpanya akong pinapatakbo. Hindi ako pwedeng... Pangalawa, pagputol ng matanda. Walang cellphone, walang laptop, walang kahit anong koneksyon sa mundo mo sa labas. Mula ngayon, ang mundong ito lang ang iintindihinin mo. Lalong hindi makapaniwala si Rodrigo. Ito ay kabaliwan. Paano ko malalaman kung gumagaling siya? Kailangan kong makausap ang ibang mga doktor. Ako ang doktor dito, maring sabi ni Dr. Mateo. At ang pangatlo at pinakamahalagang kondisyon, ikaw ang mag-aalaga kay Camila. Natawa si Rodrigo. Nag-aalaga ako sa kanya. Hindi, sabi ng matanda, umiling-iling. Nagbabayad ka ng mga yaya para mag-alaga sa kanya. Nagbabayad ka ng mga kusinero para magluto ng pagkain niya. Dito, ang mga kamay mong sanay lang pumirma ng tseke. Matututong magluto, maglaba, at mag-alaga. Ikaw, walang iba. Ang mga salita ay parang sampal. Isang direktang insulto sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang talikuran ang matandang ito at ang nakakainsulto nitong mga patakaran. Pero napatingin siyang muli kay Camila. Sa mahinang paghinga nito, sa maputla nitong balat. At alam niyang talo siya. Wala siyang pagpipilian. Tumango siya isang beses, isang tango na parang pagsuko ng isang hari sa kanyang trono. Sige, sabi niya. Ang salita'y parang buhangin sa kanyang lalamunan. Payag ako. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot para kay Rodrigo. Ang unang pagsubok, gumawa ng apoy para magluto ng lugaw. Ang usok ay humapdi sa kanyang mga mata at halos masunog niya ang maliit na kusina. Si Claudia ang gumabay sa kanya, pero ipinagdiinan ni Dr. Mateo na dapat kamay ni Rodrigo ang gumawa. Ang pangalawang pagsubok, maglaba ng mga damit sa ilog. Ang mga kamay niyang sanay sa lambot ng katad at kinis ng salamin ay nagkasugat sa pagkukusot sa magaspang na bato. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang tila pagbabaliwala sa kanya ni Dr. Mateo. Ang matanda ay nakikipag-usap kay Camila. Tinuturuan ito ng mga pangalan ng halaman. Ikinukwento ito tungkol sa mga ibon sa gubat. Ngumingiti si Camila, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Rodrigo. At si Rodrigo, para lang siyang anino. Isang utusan na taga-igib ng tubig, taga-sibak ng kahoy, taga-luto. Isang gabi, hindi na niya natiis. Habang natutulog na ang lahat, lumabas siya ng kubo. Naglakad-lakad siya sa paligid, itinaas ang kanyang cellphone, nagbabaka sakaling makahanap ng kahit isang bar ng signal. Wala. Napapaligiran siya ng katahimikan ng gubat at ng libu-libong bituin sa langit. Napakaganda.
Pero para sa kanya, ang katahimikang yon ay nakabibingi. Ang kagandahang yon ay isang kulungan. Bumalik siya sa kubo, puno ng galit at pagdududa. Naabutan niya si Dr. Mateo na naghahanda ng isang uri ng tsaa mula sa mga pinatuyong dahon. Ano yan? Tanong ni Rodrigo. Yan na ba ang gamot? Mga dahon? Hindi lumingon ang matanda. Bahagi lang yan ng proseso. Proseso? Sumbat ni Rodrigo. 3 linggo na tayo dito. Naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan. Kailan mo sisimulan ang totoong panggagamot? Sa wakas ay humarap si Dr. Mateo. Ang mga matay kalmado, ngunit may bigat. Dahan-dahan nitong isinalin ang mainit na tsaa sa isang tasa. Ang sakit ng anak mo ay hindi malulunasan ng pera mo. Mahinang sabi nito. Baka nga, ang pera mo pa ang pinagmulan ng sakit niya. Ang mga salita ni Dr. Mateo ay tumama kay Rodrigo na may bigat ng isang pader na gumuho. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Kasalanan ko pa ngayon. Hindi ko sinabing kasalanan. Kalmadong sagot ng matanda. Inilapag ang tasa ng tsa sa isang maliit na mesa. Ang sinasabi ko, baka ang lunas na hinahanap mo ay wala sa mga dahon na ito, kundi nasa loob mo. Sumabog ang lahat ng galit at pagtitimpi na inipon ni Rodrigo sa loob ng 3 linggo. Tapos na ako sa mga bugtong mo. Sigaw niya at sa isang mabilis na kilos ay hinawi niya ang tasa sa mesa. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa sahig na kawayan. Ang basag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. 3 linggo. 3 linggo na akong parang tanga dito. Nag-iigib at nagsisibak ng kahoy habang ang anak ko ay unti-unting namamatay. Kung hindi mo siya gagamutin, sabihin mo na ngayon para makaalis na kami. Hindi natinag si Dr. Mateo. Tila hindi man lang siya nagulat sa kanyang pagsabog. Tinitigan lang siya nito at sa mga mata ng matanda, nakita ni Rodrigo ang isang bagay na mas malalim pa sa galit. Isang matagal nang nakatagong pighati. Nauunawaan kita, mahinang sabi ng doktor. Nakita ko na ang ganitong klaseng pagkabigo noon sa isang lalaking katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip tumayo ito at pumasok sa isang maliit na silid. Pagbalik nito, may dala itong isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula ang matanda. Ang boses ay parang isang alingawngaw mula sa nakaraan. Mayroon akong isang anak na babae. Siya ang aking mundo. Masayahin, puno ng buhay. At nagmahal siya ng isang lalaki. Isang lalaking ambisyoso, matalino. Nakatuon ang buong atensyon sa pagbuo ng isang imperyo. Nakinig lang si Rodrigo. Ang galit niya'y unti-unting napapalitan ng pagtataka. Nagmahalan sila, pagpapatuloy ni Dr. Mateo, at nagkaroon sila ng isang anak. Pero sa kasamaang palad, nagkasakit ang aking anak pagkatapos niyang magsilang. Isang sakit na unti-unting umubos sa kanyang lakas. Parang may kung anong malamig na gumapang sa likod ni Rodrigo. Ang kanyang asawa, sabi ng matanda, ang bawat salita ay mabigat, ay ginawa ang lahat. Ipinasok niya ang aking anak sa pinakamamahaling ospital. Kinuha niya ang pinakamagagaling na doktor. Ginamit niya ang lahat ng pera niya. Pero hindi niya naibigay ang kaisa-isang bagay na kailangan ng aking anak. Ano yon? Halos pabulong na tanong ni Rodrigo. Itinaas ni Dr. Mateo ang kanyang tingin at ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi pumapatak. Ang kanyang oras. Kinuha ng matanda ang isang bagay mula sa kahon. Isang maliit na litrato, kupas na sa katagalan. Inabot niya ito kay Rodrigo. Nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo habang kinukuha ito, at nang makita niya ang mukha sa litrato, parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong sistema niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makahinga. Ang babae sa litrato
ang kanyang nakangiting mga mata, ang kanyang mahabang buhok. Elena, ang kanyang yumaong asawa, ang ina ni Camila, ang anak ng lalaking nasa harapan niya. Isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan na parang kidlat. Nakahiga si Elena sa kama ng ospital, maputla at nanghihina. Hawak nito ang kanyang kamay. Huwag ka nang umalis, Rod. Pakiusap nito. Dito ka lang muna. This is important, Elena. Sagot niya noon, inaayos ang kanyang kurbata. Isang malaking deal. Para rin sa'yo ito, para sa future natin. Bukas na lang yung meeting. Pagmamakaawa nito. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. Hinalikan niya ito sa noo. Babalik ako agad, pangako niya. At tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto, ang huling naririnig nito mula sa kanya sa araw na yon. Nabitawan ni Rodrigo ang litrato. Bumagsak ito sa sahig. Ang mukha ni Elena ay nakaharap sa kanya. Ang ngiti nito'y isang walang hanggang akusasyon. Napaatras siya. Napasandal sa dingding na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. At dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Lahat ng ito. Ang mga kondisyon. Ang pagtrato sa kanya. Ang mga salita. Ngayon, lahat ay malinaw na. Hindi ito panggagamot para kay Camila. Ito ay isang paghuhusga para sa kanya. Tumingala siya kay Dr. Mateo, sa kanyang biyanan. Ang mga matay nanlalabo dahil sa mga luhang ngayon palang kumawala. Walang sinabi si Dr. Mateo. Tinitigan lang siya nito nang may pinaghalong galit at awa at sa wakas ay nagsalita. Nandito ako para bigyan si Camila ng pagkakataong hindi ko na ibigay sa ina niya. Sabi nito, ang boses ay basag. Pero ang tanong, karapat dapat ka bang maging ama niya? Ang tanong ni Mateo ay humiwa sa kaluluwa ni Rodrigo. Mas malalim at mas masakit kaysa sa kahit anong pisikal na sugat. Karapat dapat ka ba? Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa loob ng kubo, sa loob ng kanyang isipan, hanggang sa wala na siyang ibang marinig. Hindi siya nakasagot. Anong isasagot niya? Ang lahat ng kanyang yaman, kapangyarihan, at tagumpay ay naging abo sa harap ng katotohanan iyon. Tumayo si Mateo. Pinulot ang litrato ni Elena mula sa sahig at maingat na ibinalik ito sa kahon. Pagkatapos ay tumalikod ito at iniwan si Rodrigo na nakaluhod sa sahig, basag at nag-iisa. Hindi alam ni Rodrigo kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang mga minuto ay naging oras. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Isang mabagal, mabigat na ritmo ng pagkakasala. Nang sa wakas ay tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nangangalay. Naglakad siya palabas ng kubo na parang isang zombie. Walang tiyak na direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa gilid ng isang maliit na sapa na dumadaloy malapit sa kubo. Umupo siya sa isang malaking bato. Ang tunog ng agos ng tubig ay ang tanging kasama niya sa lamig ng gabi. Doon, bumuhos ang lahat ng alaala. Naalala niya kung paano niya nakilala si Elena. Ang tawa nito na parang musika. Ang pangarap nitong magtayo ng isang maliit na bahay sa probinsya na napapaligiran ng mga bulaklak. Isang pangarap na tinawanan lang niya noon, tinawag na hindi praktikal. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siya ng hating gabi, pagod mula sa trabaho, at madadatnan niya itong gising pa, naghihintay sa kanya. Naalala niya ang mga pangakong binitawan niya, mga bakasyon na hindi natuloy, mga dinner date na laging nakakansela. Palagi niyang sinasabi sa sarili na ginagawa niya yon para sa kanila, para sa kinabukasan nila. Pero ngayon, sa brutal na kaliwanagan ng katotohanan, nakita niya ang kasinungalingan. Ginawa niya iyon para sa sarili niya, para sa kanyang ego, para patunayan sa mundo na kaya niyang maging pinakamahusay. At habang itinatayo niya ang kanyang imperyo, ang kanyang tahanan naman
ay unti-unting gumuho. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Si Claudia, may dalang isang basong mainit na salabat. Inilapag nito yon sa bato, sa tabi niya nang walang imik. "Salamat," pabulong na sabi ni Rodrigo. Umupo si Claudia sa di kalayuan. Sapat lang para marinig siya. "Hindi ko po alam, sir," mahinang sabi nito. "Hindi ko po alam na siya ang ama ni Ma'am Elena." Hindi sumagot si Rodrigo. Nagpatuloy si Claudia. "Ang kwento po niya sa akin, may tinulungan lang siyang pamilya noon, ang kuya ko, at iyon lang po." Tumingin si Rodrigo sa babae. Ang babaeng ito, na isang hamak na kasambahay lang sa paningin niya, ay may dalang higit na karunungan kaysa sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na ang kumpanya ko ang may kasalanan sa aksidente ng kuya mo?" Napayo ko si Claudia. "Natakot po ako, sir. Baka po mawalan ako ng trabaho." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rodrigo. Takot. Iyon din ang nararamdaman niya ngayon. Takot na harapin ang sarili niyang mga pagkakamali. Bumalik siya sa kubo kinaumagahan. Ang mga matay maga. Naabutan niya si Mateo na nag-aayos ng mga halamang gamot. Hindi sila nag-usap. Walang kailangang sabihin. Sa halip, iniabot ni Mateo sa kanya ang isang maliit at makapal na kwaderno. Luma na ang mga pahina nito. Diary iyan ni Elena. Sabi lang nito. At iniwan siyang muli. Nag-aalangan man ay binuklat ito ni Rodrigo. At sa bawat pahina, sa bawat salitang isinulat ng kanyang asawa, isa na namang hiwa ang nadadagdag sa kanyang kaluluwa. Nabasa niya ang kalungkutan nito. Ang pag-asam nito sa kanyang atensyon. Ang pag-asa nitong balang araw ay magbabago siya. Mahal na mahal ko si Rod. Alam ko yon. Pero minsan, pakiramdam ko, mas mahal niya ang anino ng tagumpay kaysa sa akin. Isang himala ang pagdating ni Camila. Siguro siya na ang magpapalambot sa puso ng kanyang papa. Niyakap niya ang diary at humagulgol na parang isang bata. Samantala, sa syudad, ang mga plano ni Victor ay nagpapatuloy ng walang aberya. Sa isang mamahaling conference room, hinarap niya ang mga miyembro ng board. Mga Ginoo. Simula niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ilang linggo nang nawawala ang ating CEO. Ang mga huling balita, dinala niya ang kanyang anak sa isang faith healer sa bundok. Ang kanyang pag-iisip ay hindi na matatag. Para sa kapakanan ng kumpanya, kailangan nating kumilos. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagsang-ayon. Ang mga taong dati tapat kay Rodrigo ay mas pinili ang seguridad ng kanilang mga investment. Madaling nahikayat ni Victor ang karamihan para sa isang emergency vote. Balik sa kabundukan, pagkatapos ng ilang oras, pinunasan ni Rodrigo ang kanyang mga luha. May bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Isinara niya ang diary at dahan-dahang naglakad patungo sa munting hardin kung saan nagdidilig si Mateo. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isa pang pandilig at nagsimulang tulungan ito. Isang hapon, habang tinuturuan ni Rodrigo si Camila na gumawa ng isang maliit na saranggola, bigla na lang nanghina ang bata. Hinawakan niya ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Biglang bumalik ang lahat ng takot ni Rodrigo. Ang lagnat. Ganito rin nagsimula ang sakit ni Elena. Binuhat niya si Camila at tumakbo papasok ng kubo. "Doktor!" Sigaw niya, ang boses ay puno ng panik. "Doktor! Nilalagnat siya!" Ang sigaw ni Rodrigo ay sumirot sa katahimikan ng bundok. Lumabas si Mateo mula sa likod ng kubo. Ang mga kamay ay may bahid pa ng lupa. Isang tingin lang sa namumutlang mukha ni Camila at sa nanginginig na mga braso ni Rodrigo at agad niyang naintindihan. "Ipasok mo siya sa kwarto." Kalmadong utos niya. Inihiga ni Rodrigo si Camila sa papag na kawayan. Ang balat ng bata ay nag-aapoy sa init, pero ang mga kamay at paa nito ay nanlalamig. Ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Nagsimula itong magsalita.
ng kung ano-ano, mga salitang walang kabuluhan. Nagsisimula na itong magdeliryo. Gawin mo ang lahat! Sigaw ni Rodrigo kay Mateo. Ang takot ay nagiging galit. Anong klaseng gamutan ba ito? Bakit siya lumalala? Kumuha si Mateo ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Bahagi ito ng proseso, Rodrigo. Sabi nito habang marahang pinupunasan ang noo ni Camila. Ang lagnat ay senyales na lumalaban ang kanyang katawan. Kailangan nating hayaan siyang labanan ito. Hayaan? Hindi makapaniwalang sagot ni Rodrigo. Hahayaan natin siyang mamatay, tulad ng ginawa ko kay Elena. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa kanilang dalawa. Natigilan si Mateo at isang guhit ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Iba ito, mariing sabi niya. Nandito tayo. Nandito ka. Pero hindi napakalma ng mga salitang iyon si Rodrigo. Ang imahe ni Elena sa huling mga araw nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga beep ng makina sa ospital, ang walang saysay na mga gamot, ang parehong pakiramdam ng ganap na kawalan ng magawa. Lumabas si Claudia ng kusina, ang mukha'y puno ng pag-aalala. "Sir," sabi nito, "tumawag ka ng tulong," utos ni Rodrigo. "Kumuha ka ng helicopter. Ibaba natin siya sa syudad." "Sir, alam niyo pong walang signal dito." Halos pabulong na sagot ni Claudia. "Kung ganon, humanap ka ng paraan." Sa gitna ng kaguluhan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Claudia na nakapatong sa isang maliit na mesa. Isang himala. Isang maikling sandali ng signal. Agad niya itong kinuha. Iniisip na baka ito na ang sagot sa kanilang problema. Pero ang mensaheng natanggap niya ay hindi mula sa tulong, kundi mula sa kanyang pamangkin na nagtatrabaho bilang janitor sa kumpanya ni Rodrigo. Binasa niya ang text at ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. "Sir," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Ano?" Sigaw ni Rodrigo. Ang atensyon ay nasa pagpupunas pa rin kay Camila. Ang kumpanya po." Humarap si Rodrigo kay Claudia. Nakakunot ang noo. "Anong meron sa kumpanya?" "Nagkaroon po ng emergency meeting ang board," sabi ni Claudia, ang mga salita'y hirap lumabas. Si Sir Victor po ang nagpatawag. Nag-vote po sila. Tinanggal po kayo bilang CEO. Natahimik ang buong kubo. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ungol ni Camila at ang tunog ng hangin sa labas. Si Rodrigo ay napatingin lang kay Claudia, pagkatapos ay kay Mateo, at sa huli, sa kanyang anak na walang malay. Ang balita ay napakalaki, pero parang wala itong epekto. Manhid siya. Pagkatapos ng ilang segundo, isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang tuyo, walang buhay, at puno ng kabaliwan. Nawala, bulong niya sa sarili. Lahat, nawala. Ang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo, ang posisyong ipinaglaban niya, ang pangalang iningatan niya, lahat ay kinuha sa kanya habang naglalaro siya ng bahay-bahayan sa bundok na ito. At para saan? Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang munting anghel ay hindi gumagaling. Lumalala pa ito. Nabigo siya noon at nabigo na naman siya ngayon. Lumabas siya ng kubo. Hindi niya pinansin ang tawag ni Mateo at ni Claudia. Naglakad siya patungo sa dilim ng gabi. Ang tawa niya ay naging isang tahimik na paghikbi. Napaluhod siya sa mamasa-masang lupa. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Pero hindi niya nakita ang ganda nito. Ang nakita niya lang ay isang malawak at walang pakialam na kalawakan. Wala na siyang pera, wala na siyang kapangyarihan, at malapit nang mawala ang kanyang anak. Sino siya ngayon? Isa lang siyang ordinaryong tao, isang bigo, isang walang kwentang ama. Bumalik siya sa kubo pagkaraan ng isang oras, talunan. Ang apoy ng galit sa kanya ay wala na.
napalitan ng malamig na abo ng pagsuko. Umupo siya sa tabi ni Camila. Kinuha niya ang maliit at malamig nitong kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, binitawan niya ang lahat ng kanyang pagmamataas, lahat ng kanyang pagpapanggap. Patawarin mo si Papa, anak. Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng luha. Bigo ako. Bigo na naman ako. Ang pag-amin ng kabiguan ay parang isang mabigat na pinto na bumukas sa loob ni Rodrigo. Sa likod ng pintong yon, wala ng CEO, wala ng bilyonaryo. Tanging isang ama lang na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hindi na niya binitawan ang kamay ni Camila. Doon lang siya sa tabi nito, binabantayan ang bawat mababaw na paghinga. Wala nang sigaw, wala nang pag-aakusa. Tanging isang malalim at mapagkumbabang katahimikan. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak na ngayon ay basang-basa ng pawis. Ang mama mo. Mahinang simula niya. Ang boses ay paos. Hindi niya alam kung naririnig siya ni Camila. Pero hindi na yon mahalaga. Kailangan niyang sabihin ito para sa anak niya, para sa sarili niya. Si Mama Elena mo, napakaganda niya. Katulad mo, mahilig siyang tumawa at mahilig siyang kumanta kahit sintonado. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa kabila ng mga luhang patuloy na dumadaloy. Noong una kaming magkita, natapunan ko ng kape ang puti niyang bestida. Akala ko, magagalit siya. Pero tumawa lang siya. Sabi niya, at least daw, hindi na boring ang bestida niya. Tahimik lang na nakikinig si Mateo mula sa isang sulok, habang si Claudia naman ay naghahanda ng isa pang tasang gamot. Pareho silang hindi gumagawa ng anumang ingay na para bang mga aninong nagbabantay sa isang sagradong sandali. Dapat pala dinala kita sa probinsya niya. Pagpapatuloy ni Rodrigo. Iyon ang pangarap niya. Isang maliit na bahay na may hardin. Gusto niyang magtanim ng mga sampagita. Sabi niya, iyon daw ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pangarap na binaliwala niya. Ang mga sandaling sinayang niya. Hindi niya pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay parang isang laso na lumalabas sa kanyang sistema. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, lumapit si Claudia. Ang babae ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang harapan. Siya ay nanginginig. Sir, Doktor, sabi nito. Ang boses ay halos hindi marinig. May kasalanan din po ako. Napatingin sa kanya si Rodrigo at Mateo. Ang kuya ko po, sabi ni Claudia humihikbi. Nang maaksidente po siya. Ang totoo, may kasalanan din po siya. Hindi po siya nagsusuot ng helmet noon, kahit na yun ang patakaran. At ang panggamot na ibinayad nyo, ginamit po namin ang isang bahagi para sa ibang gastusin sa bahay. Nagpatulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagsinungaling po kami. Patawad po. Ang lahat ng ito, itong pag-asa na ibinibigay ko sa inyo, nagsimula sa isang kasinungalingan. Sa ibang panahon, sa ibang Rodrigo, ang pag-amin na ito ay sasalubungin ng sigawan at galit. Pero ang Rodrigo na nakaupo ngayon sa tabi ng kanyang anak ay iba na. Tumingin siya sa umiiyak na si Claudia at ang nakita niya ay hindi isang sinungaling, kundi isang taong nagmamahal sa kanyang pamilya. Isang taong gumawa ng isang pagkakamali dahil sa pangangailangan, katulad niya. Tumayo ka, Claudia. Mahinang sabi ni Rodrigo. Wala kang kasalanan. Umiling-iling si Claudia. Pero sir, lahat tayo nagkakamali, sabi ni Rodrigo. At tumingin siya kay Mateo. Isang tingin ng pag-intindi at paghingi ng tawad. Lumapit si Mateo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rodrigo. Isang simpleng kilos, pero para itong isang tulay na nag-uugnay
sa 2 pusong nasugatan ng iisang trahedya. Ito ay isang kilos ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kubo, napuno ang hangin ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa gamot. Ang kapangyarihan ng katotohanan, ng pagpapatawad, ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ibinalik ni Rodrigo ang kanyang tingin kay Camila. Muli niyang hinawakan ang kamay nito, pero ngayon, ang hawak niya ay hindi na desperado. Ito ay puno ng pagtanggap. Mahal na mahal kita, anak. Bulong niya. Inilapat ang kanyang labi sa noo ng bata. Ano man ang mangyari, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Papa. At patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito natutunang ipakita ng tama. At doon, sa gitna ng malalim na gabi, isang himala ang nangyari. Hindi ito isang biglaang pagsabog ng liwanag o tunog ng mga anghel. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas totoo. Ang mga daliri ni Camila ay bahagyang gumalaw sa loob ng palad ni Rodrigo. Pagkatapos, dahan-dahan na parang isang bulaklak na bumubukas sa umaga, iminulat nito ang kanyang mga mata. Ang mga ito'y malabo at pagod, pero nakatingin ito diretso sa kanya. Isang salita lang ang lumabas sa mga tuyo nitong labi. Isang salitang musika sa pandinig ni Rodrigo. Papa. Mabilis na lumapit si Mateo. Kinapa niya ang pulso ni Camila. Pagkatapos ay ang leeg nito. Tumingin siya kay Rodrigo at sa unang pagkakataon, nakita ni Rodrigo ang isang tunay na ngiti sa mukha ng matanda. Isang ngingiting umaabot sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang lumaban, sabi ni Mateo. Dahil ngayon, may dahilan na siya para lumaban. Kasi, lumipas ang 2 linggo. Ang lagnat ni Camila ay hindi na bumalik. Bawat araw, may bagong kulay na bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang dating mahinang boses ay napalitan ng malinaw na tawa na umaaling-aungaw sa paligid ng kubo. Siya ay gumagaling. Isang mabagal ngunit tiyak na paggaling na pinapatunayan ng bawat ngiti, ng bawat hakbang sa hardin. Si Rodrigo naman ay nagbago rin. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala. Napalitan ng isang kapayapaang hindi pa niya nararanasan kailanman. Natuto siyang makahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay, sa pagluluto ng paboritong sopas ni Camila, sa paggawa ng mga laruang gawa sa kahoy, sa pakikinig, sa mga kwento ni Mateo tungkol sa mga bituin. Pero alam niyang hindi siya maaring manatili sa paraisong yon magpakailanman. Mayroon pa siyang isang bagay na kailangang harapin. Hindi para bawiin ang nawala, kundi para tapusin ito ng tama. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Mateo sa labas ng kubo at pinapanood si Camila at Claudia na nag-aalaga ng mga bulaklak, nagsalita si Rodrigo. Kailangan ko nang bumalik. Tumangulang si Mateo na para bang inaasahan na niya ito. Alam ko. Hindi para sa kumpanya. Mabilis na paglilinaw ni Rodrigo. Para sa sarili ko. May kailangan lang akong ayusin. Ang kanilang pamamaalam ay hindi puno ng drama. Nang araw na yon, inihatid siya ni Mateo at ni Camila sa paanan ng bundok kung saan naghihintay ang isang inerkilang diip. Bago siya sumakay, lumuhod si Rodrigo sa harap ng kanyang anak. Magpapagaling kang mabuti dito, kasama si Lolo Mateo, okay? Babalik si Papa agad, sabi niya. Tumango si Camila at niyakap siya ng mahigpit. I love you, Papa. I love you more, anak, sagot niya. Nilalabanan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Tumayo siya at hinarap ang kanyang biyenan. Walang salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lang sa pagitan ng 2 lalaki ang nagsabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, ng paggalang. Ang biyahe pabalik sa syudad ay kabaliktaran ng kanyang pagtakas. Ang dating pakiramdam ng pagkabilanggo ay napalitan ng kalayaan. Ang dating pag-asa ay napalitan ng katatagan.
Dumiretso siya sa gusali ng kanyang kumpanya. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. Suot pa rin niya ang simpleng pantalon at polong binili ni Claudia sa bayan. Ang mga gwardiya sa lobby ay nagulat nang makita siya, pero walang pumigil sa kanya. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang buton papunta sa boardroom. Eksakto sa oras para sa lingguhang pagpupulong. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang bulungan ay huminto. Ang pag-inom ng kape ay natigil. Ang lahat ay nakatingin sa lalaking nawala. Ang hari na bumalik, hindi sa isang karwahe, kundi sa anyo ng isang ordinaryong tao. Si Victor, na nakaupo sa pwesto ni Rodrigo sa dulo ng mesa, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Well, look who's back from his vacation, sabi nito. Ang boses ay tumutulo sa pang-iinsulto. Rodrigo, mukhang hindi naging maganda sa iyo ang buhay sa probinsya. Hindi pinansin ni Rodrigo ang pangaasar. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mesa at tumayo doon, kalmado at payapa. Tiningnan niya ang bawat mukha sa silid na yon, mga taong nakasama niya sa tagumpay, mga taong tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang kahinaan. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay hindi na umuungal na parang isang leon. Ito ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Hindi ako naparito para bawin ang posisyon ko. Isang alon ng pagtataka ang dumaan sa silid. Maging si Victor ay nagtaka. Naparito ako para magpaalam ng maayos. Pagpapatuloy niya. At para magkwento. Walang mga chart, walang mga numero. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sakit ni Camila, ang kanyang desperasyon, ang kanyang paglalakbay sa bundok, ang kanyang paghahanap sa isang doktor na hindi tumatanggap ng pera, ang kanyang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, ang mga matay nakatuon sa kawalan. Ang aking buong pagkatao ay nakatali sa kumpanyang ito. Ang halaga ko bilang tao ay sinusukat ng stock market. Ang aking tagumpay ay ang inyong tagumpay. Pero habang itinatayo ko ang gusaling ito, hindi ko namalayan na ginigiba ko na pala ang sarili kong tahanan. Humarap siya kay Victor at sa kanyang mga mata ay wala ng galit. Tanging awa. Maaari mong kunin ang kumpanya, Victor, mahinang sabi niya. Maaari mong kunin ang titulong ito, ang opisinang ito, ang lahat ng karangyaan na kasama nito. Pero hinding-hindi mo makukuha ang natutunan ko. Hinding-hindi mo mabibili ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon. Ilang miyembro ng board, mga matatandang kaibigan pa ng kanyang ama, ay napayuko, nahihiya. Ang iba ay nakatingin sa kanya ng may bagong paggalang. Nakita nila hindi ang isang baliw na CEO, kundi isang taong buo. Bago pa man makapagsalita si Victor, bago pa man simulan ang anumang opisyal na botohan, itinaas ni Rodrigo ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, sabi niya. Bago pa man ang anumang botohan, nais kong opisyal na ipahayag ang aking pagbibitiw bilang CEO ng kumpanyang ito. Epektibo ngayon din. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang bawat hakbang ay patungo sa kalayaan. Iniwan niya ang boardroom sa isang estado ng ganap na pagkabigla at katahimikan. Iniwan niya si Victor na nakaupo sa trono. Ngunit sa mga mata ng lahat, mukha itong isang magnanakaw na nahuli sa akto. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng syudad ay naging isang malayong alaala na lamang para kay Rodrigo. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang mga share sa kumpanya. Ibinenta niya ang mansyon na parang isang malamig na museo. Ang tanging itinira niya ay isang trust fund para sa kinabukasan ni Camila at sapat na pera para sa isang simpleng pamumuhay. Isang hapon, minamaneho niya ang isang luma ngunit matatag na pickup truck
paakyat sa pamilyar na daan ng lupa. Ang bintana ay bukas at ang sariwang hangin ng kabundukan ay pumupuno sa kanyang baga. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng maong at puting t-shirt lang. Sa tabi niya sa upuan, isang basket na puno ng mga prutas at isang bagong aklat pambata. Mula sa di kalayuan, natanaw na niya ang kubo. Pero hindi na ito ang kubong simple na iniwan niya. Mayroon na itong maliit na extension sa gilid, gawa sa kahoy at kawayan. Ang hardin ay mas lalong lumago at namumulaklak sa iba't ibang kulay. Ihininto niya ang sasakyan. Bago pa man siya makababa, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa hardin para salubungin siya. "Papa!" Ang sigaw ni Camila ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Binitawan nito ang hawak na pandilig at tumakbo ng buong bilis. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang tirintas. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula. Dahil sa sikat ng araw, malusog, masaya, buhay. Sinalubong siya ni Rodrigo ng isang mahigpit na yakap at inikot-ikot niya ito sa hangin. Ang tawa ni Camila ay sumabay sa ihip ng hangin. "Namiss kita, Papa," sabi nito. "Mas namiss kita, aking munting anghel," sagot niya. Hinalikan ito sa noo. Lumabas si Mateo mula sa kubo, kasunod si Claudia. Pareho silang may ngiti sa kanilang mga labi. Ang dating tensyon sa pagitan ni Rodrigo at Mateo ay napalitan na ng isang tahimik na paggalang at pagkakaibigan. Si Mateo ay hindi na lang niya biyenan. Siya na ngayon ang Lolo Mateo. Si Claudia naman, na piniling manatili sa bundok, ay hindi na isang kasambahay, kundi isang kapamilya. "Mabutit nakarating ka," sabi ni Mateo. Sakto para sa hapunan. Ang hapunan nila ay simple lang. Pritong isda na nahuli sa sapa, kanin, at ensaladang gulay na pinitas mula mismo sa kanilang hardin. Kumain sila sa labas, sa isang mahabang mesang kahoy na ginawa mismo ni Rodrigo at Mateo. Habang kumakain, ikinuwento ni Camila ang lahat ng natutunan niya. Kung paano makilala ang tunog ng ibong pipit, kung paano magpatubo ng kamatis mula sa buto, at kung paano gumawa ng tsa na pampatulog. "Tinuruan din po ako ni Lolo kung paano magbasa ng mga bituin," masayang sabi nito. Tumingin si Rodrigo kay Mateo at nakita niya ang kislap sa mga mata ng matanda. Sa pagtulong nitong pagalingin si Camila, tila gumaling din ang sarili nitong mga sugat sa puso. Pagkatapos ng hapunan, habang si Claudia at Mateo ay nagliligpit, umupo si Rodrigo at Camila sa isang duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. "Papa?" tanong ni Camila. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Rodrigo. "Hmm? Dito na po ba tayo titira magpakailanman?" Napangiti si Rodrigo. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na kubo na naging kanilang tahanan, sa hardin na simbolo ng bagong buhay, sa mga bundok na nagbigay sa kanila ng kanlungan. Dito, wala siyang imperyo, wala siyang titulo, pero ngayon lang niya naramdaman na tunay siyang mayaman. Ngayon lang niya naramdaman na naisa siyang tunay na hari. Hindi niya sinagot ang tanong ni Camila. Sa halip, niyakap niya ito ng mas mahigpit. "Ang mahalaga, anak," bulong niya, "ay magkasama tayo, at yun ang ating magpakailanman." Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang bagong simula ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At sa wakas, nahanap na niya ito. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rodrigo, Camila at Mateo. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago
na ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang mga sandaling tila wala ng pag-asa si Rodrigo. Ang mga gabing iyon sa kubo, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Iyon ang mga eksenang isinulat ko nang may kasamang tunay na bigat sa puso. Dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may mga personal na kubo sa ating buhay. Isang lugar kung saan tayo hinuhubaran ng lahat ng ating titulo at yaman at iniiwang kaharap ang ating tunay na sarili. Ang kwento ni Rodrigo ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong isang maliit na mitya ng pag-asa na naghihintay lang na ating sindihan. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad sa iba, kundi ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating sarili, na ang tunay na paggaling ay hindi nagsisimula sa gamot, kundi sa pag-amin ng ating pagkakamali at sa pagbubukas ng ating puso. At ito ang tanong na iniiwan ko sa iyo. Kung ikaw si Mateo, sa tingin mo ba, ganoon din kadali para sa iyo na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Rodrigo? O may mga sugat ba na hindi na kayang paghilumin ng panahon? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Iwan mo lang ang iyong komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Ang kwento ay isinulat ni Lost in Love